Jiang Cheng No. 2 High School Class 5 Grade 3, malapit na ang pagsusulit, 20 taon ng masipag na pag-aaral lahat oras na para sa ngayon. Wika ng guro na ito sa mga kumukuha ng pagsusulit sa liberal arts bumalik ngayong gabi at tingnan kung handa na ang mga iyong stationery. Ang mga kumukuha ng pagsusulit sa martial arts, dapat mas ihanda ang iyong mga gamit sa pakikipaglaban at mga armas. At siya ang guro na si Chen Fan. Dagdag niya sa mga estudyante bigyang diin ko sa huling pagkakataon may panganib na mamatay sa Martial Arts College entrance exam. Ang mga nagising na kakayahan ay mababa sa D-level ay hindi inirerekomenda na pumili ng Martial Arts College entrance exam. At sa pabulong na lalaking ito na kung tinatawag ba daw siya nito at siya si Xu Jingming isang transfigurated at ang ating bida. Ayon sa kanya ang mundong ito ay tinatawag na asol na bituin at ang teknolohikal na antas nito ay halos katulad ng aking nakaraang buhay, ngunit ang nakakatakot ay uhaw sa dugo na mabangis na hayop ay umiiral sa mundong ito. At nagising ang mga individual na may mga superpower na kayang labanan ang mga mabangis na hayop na ito. Lahat ay maaaring gisingin ang kanilang mga kakayahan sa edad na 16 at ang mga uri ng kakayahan ay magkakaiba at kakaiba. At ayon sa rating ng asol na bituin nahahati sila sa 9 na antas. Ang karamihan sa mga tao ay maaari lamang matuto ng mga kasanayan mula sa ranggo F o di kaya D rank. At ang kanyang abilidad ay isang basura na electricity na ranggong E. Dagdag ng bida habang naglalabas ng electric sa kamay nito ang kapangyarihan na ito ay magkakatulad ng isang stun baton. At sa pakikinig ni Xu Jingming ng tinura nito sa guro ay may bigla rin naman din na lumapit sa kanya. At sinabi sa bida sa pagiging grade mong basura ang pagpunta doon ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa paaralan. Maaari mo ring masunurin na piliin ang liberal arts track at pagkatapos ay magtrabaho bilang isang maliit na clerk sa aking kumpanya halos hindi kumikita. Subalit nangialam din naman itong babae na napatayo pa sa upuan. At posiga na sinabihan si Huang Tia na mind your own business. Nakinalinggan naman din ni Huang Tia na sinabihan din ang babae na si Lin Qingli. Alam mo kung sino ang pinakamagaling sa pinag-isang pagsusulit. Dagdag pa niya habang papaalis at si Xu Tingming ang pretty boy na batang iyan ay mamamatay lamang sa bakuran ng pagsusulit. At sa pag-alalala din ni Li Qingli sinabihan niya naman ang bida na huwag mong pansinin yung sinabi niya bawat isa ay may kanya-kanyang halaga. Dagdag ng babae ang pagpapalit ng iyong major sa liberal arts at ang pamumuhay sa lungsod ay hindi magiging masama hindi ba? At wala na nga lang din na isagot ang bida kundi manahimik. At hawak din na papel ng bida ang kanyang registration exam form. Ay sa isip niya sa dakilang kaharian ng siya kung saan siya nakatira. Ang mataas na edukasyon ay nahahati sa dalawang disiplina liberal arts at martial arts. Ang mga may mababang antas ng kakayahan o walang kumpiyansa sa pakikipaglaban ay maaaring pumili na mag-aral ng liberal na sining at maging ordinaryong tao. Gayunpaman ang mga pipili ng martial arts ay dapat pumasok sa isang itinalagang lokasyon. Sa panahon ng pinag-isang pagsusulit at lumaban hanggang kamatayan laban sa mabangis na mga hayop. Pagkatapos lamang na makapasa sa pagsusulit ay maaaring makapasok sa pamantasan ng gumagamit ng kakayahan. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasanay ng akademya at mga tagapayo, ang isang tao ay maaaring makalusot sa on-rank na estado at maging isang tunay na ranggo ng kakayahan na gumagamit na may malakas na lakas. Dagdag niya sa isipan nag-aalala ang guro at si Lin Qingli na baka may mangyari na kumuha ng Martial Arts Unified Exam. Ngunit sa mundong puno ng mga panganib na tulad nito, kahit na maiiwasan ang martial arts exam na may mataas na mortality rate, hindi ako makakataka sa mga mabangis na hayop na maaaring sumalakay anumang oras. Ang kanyang mga magulang sa mundong ito ay namatay sa mga halimaw. Dagdag muli ng biba na kahit anong mangyari pipili pa rin siya ng martial arts exam. At kinagabihan sa apartment na bukas-bukas pa din ang ilaw nito sa loob. May isa pala nag-iinsayo dito na parang nagpupursiging lumakas, habang hawak ang sibat na naglalabas ng electric. At sa mga paghawi ng mga ito ay naglalabas nga ng mga electric ang sandata ng bida. Subalit bigla naman din ito nakaramdam ng bagod sa katawan. Sa dahilan ding mapahigi pa at napasabi sa sarili. Mula nang magising ang kanyang kakayahan pinili niya ang isang mahabang sibat bilang kanyang sandata. Ngunit 2.5 taon na siyang nagsasanay subalit nasa beginner level pa rin ang kanyang proficiency. Dagdag pa niya gayon pa man ang spear technique na lightning gale break. Nagastos niya ay 300,000 para mabili kaya medyo mas malakas pa siya kaysa sa mga ordinaryong E-class na nagising. Dagdag niya muli ngunit sa mga martial artist na mas mababa sa D-class, ang rate ng pagkamatay ng mga estudyante ay tumataas taon-taon. At sa kumpiyansa ng bida na gusto niyang makapasok siya sa isang nagising na universidad at kailangan niyang lumaban ng buong lakas.
Subalit may bigla naman din lumitaw sa harap nito at kuyong ang kamao. Sa dahilan din may nakalagay na isang mensahe na pag-activate ng system. Nakinabigla ng bida at kinalalaki ng mata at pagtulo ng pawis nito. Dahil din sa pagkausisa ng bida. Napatayo nga ito at tinitingnan ng malapitan ang system. Ayon sa nakasaad na matagumpay ang pag-activate nito. At tinatanong sa bida na kung gusto ba doon nito buksan ang gift packages bilang baguhan. At di rin maiwasan ng bida mapatanong sa sarili nito, na kung ito ba daw ang cheat system sa nag-transmigrators na gaya niya. At sa tuwa rin ng bida na kung ano kaya ang gift packages na ito. Na agad rin naman sinabi ng system na ang gift packages na ito ay isang S-rank super ability at may 200 puntos na kakayahan. At bukod din napaisip nga dito ang bida na isang S-rank na kakayahan kahit sa isang malaking bansa tulad ng Xiaohua. Tumatagal ng 3 hanggang 4 na taon para magising ang kakayahan. Kapag ito ay lumitaw ito ay ipaglalaban ng mga nangungunang universidad sa kakayahan. Tumatanggap ng hindi mabilang na mga mapagkukunan hanggang sa ito ay makapag-cultivated sa isang top-tier powerhouse. At wala nang ang sinayang na oras pa ang bida kundi kinukuha na agad ang package na ibinigay ng system. Dagdag pa niya baka ang basura na walang silbi na gaya niya. Ay baka mabago ng system ang kapalaran niya. At sabay hablot sa system na kukunin niya ito. Na agad din naman nag-notice ang system nito na ang package ay matagumpay na nakuha. At may 200 puntos at kredito. Dagdag ng system ang kakayahan na nakuha ng bida. Ay isang S-rank super ability ang Thunder God's Lightning. Na agad rin naman ramdam ng bida ang pagpasok ng Thunder Lightning sa puso nito. Dahil sa lakas ng enerhiya na pumasok sa bida at pagpapatibay sa puso niya. Sobrang nahihirapan nga ito na tanggapin ang lakas ng God's Thunder Lightning sapagkat ang pag-progress pa lang nito ay 10% pa lang. Habang patuloy pa rin na pag-progress sa 20% ay mas lalo pa nga ito umusbong ang Thunder Lightning. At nung umabot ito sa 30% bigla naman din mas lumakas pa ito sa dahilan ding masira ang bintana na kinaroroonan ng bida. Sa dahilan ding magulat ang nasa baba ng mga naglalakad nito at sa nakita ding bata na kung ano naman daw ang nangyayari sa banda roon. At sa mga pangamba naman ng mga nakasaksi sa pagsabog. Sinasabi nga ng isa na kung may nangyayari ba daw sa batang Shu family at kung tawag na ba daw siya ng bembero. Balik sa bida habang tuloy-tuloy pero pagtanggap ng Thunder God's Lightning napapasabi na lang nga siya na sobrang sakit daw nito. Dahil din sa naabot na din nito ang 60%. Kumulog nga ito at tila bay may nagbukas sa kalangitan. Sa hindi pero maintindihan ng mga nakakakita kung ano man ang mga pangyayari. Napasabi na lang din ng lalaking nakasaksi na kung bakit daw biglang nagdilim ang kalangitan. At sa di rin nagtagal may bumaba nga dito na makapangyarihan na dragon na balot ang katawan ng mga Thunder Lightning. Ngunit sa di kalayuan ramdam nga nila ang lakas nito at napasabi pa itong nakatalikod na. Nakakakilabot na kulog parang nakakaramdam siya ng mabigat na pressure. Ang isang malakas na katangian ng kidlat ay mabangis na hayop na malapit ng sumalakay. Dagdag niya sa kausap na nasa likod na ang Jiangcheng 3rd Legion ay maghanda sa kaganapan. Nasinang-ayon na naman din naman ng official na nasa likod nito. Balik sa bida at sa pagbulosok ng makapangyarihan ng dragon na ito. Walang alinlangan ngang tumungo sa bida ito. At sa liwanag ng kinatatayuan niya nakakaya pa naman niya ito. Sa pagtanggap ng makapangyarihan na dragon sumigaw na nga nito ang bida at nagliliwanag pa ang mga mata niya. Hanggang sa naabot nito ang pag-progress ng 100%. Na agad rin naman nag-notice ang system na matagumpay ang pagbabago ng kakayahan. At sa pagtatapos ng pagkaproseso sa nakatayo din ng bida may naiiwan pa nga ng mga usok at pagkidlat sa gilid nito. Sa mga pagkayam naman ng mga kamao ng bida binabalotan nga ito ng malakidlat ang mga kamay niya. At sa saya din ng bida napasabi pa nga ito na ito pala ang S-rank na kakayahan ang tinawag na Purple Heaven Divine Thunder. Dagdag pa niya ito ay ganap na hindi maihahambing sa electric baton mula sa kanya dati. Isang hampas sa isang tao ay sapat na para pabagsakin sila. Dagdag muli ng bida habang nakatingin sa bintana na sira at basag-basag. Nabuti na lang daw ay medyo na-control niya kahit papaano ang lakas ng God's Thunder Lightning at kung hindi. Hindi lang itong training room ang mawawasak kundi buong kinalalagyan niya. Bulong pa muli sa sarili nito kung alam lang niya hindi sana mangyayari ito dito. At sa pagkausisa din ng bida sa system nito naalala din niya naman na may regalo pa pala siya na binibigay ng system bilang baguhan. At kung ano naman daw ito at para saan. At sa mga nakasaad naman ng system pahayag nito sa bida. Ang ability points ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mababangas na mga halimaw. Ang pagkonsumo ng mga ability points ay maaaring tumaas ang mga antas at kasanayan nito. Dagdag ng system.
Maaari matingnan ang iyong mga puntos ng kakayahan at mga opsyon sa pag-upgrade sa panel ng system. Sa mga binanggit ng system nakapamaywang nga dito ang bida at natutuwa siya dito. Napasambit din siya na gusto niya talaga ang mga ganitong simple at magaspang na cheat system. At sabay din banggit sa system na open the panel system. Sa pagbukas naman nito ay nakikita nga ang status ng bida. Pangalan Xu Jingming. Level awakened at walang rango. Kakayahan niya ay isang Purple Heaven Divine Thunder at ito ay S-rank. Kasanayan Spear Art Basic Lightning. Mga puntos may 200 puntos. Muli sa mga pinakita ng status ng bida napasabi din ito na habang naglalabas ang daliri niya ng mga lighting. At bukas na bukas din ay ang pinag-isang pagsusulit daw ay dapat siyang gamitin ang lahat ng mga puntos niya. Upang ang kakayahan na ito ay maging matalino para sa kanyang at lakas na mapakinabangan sa mga ito. At dagdag niya muli maglaan ng mga puntos para sa kanya system. Dito na po nagtatapos ang part ng ating kwento mga idol. At isa pa ongoing din ang kwento na ito at wala pang chapter 2 ang nilalabas. Sa mga umaabot sa dulo ng ating kwento, maraming salamat po sa inyo mga idol at shoutout po sa mga nakapanood nito.